Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat pa sa 10 ang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng na mas lumakas pa at isa na ngayong severe tropical storm. Hindi pa kasama riyan ang pinakauling natagpuang patay sa Antipolo, Rizal ngayong hapon lamang, kaya umakyat na sa 8 ang death toll doon. Bago matagpuan, isa siya sa 3 itinuturing na missing sa gitna ng pahirapang rescue operation dahil sa mayat-mayang buhos ng malakas na ulan. At mula sa Antipolo City, nakatutok live si Dano Tingpungko. Dano. Mel, Vicky, Emil, kada patak ng oras sa maghapon ay pahigpit ng pahigpit ang kapit ng Pamilya Negro sa pag-asang matatagpuan ng kanilang mga nawawalang kaanak matapos tangayin ng landslide ang kanilang buong bahay dito sa Antipolo. Gumising na may bahay pa ang Pamilya Negro sa sitio Upper Banaba ng Barangay San Luis, Antipolo bago mag-alas 7 ng umaga kahapon. Pero sa isang iglap. Ano lang po parang 10 minutes lang po yung pangyayari. Biglang mayroong magasang tubig, tapos wala na. Dala na po sila no. Pagtingin ko rin sa may kalan kasi bukas po yun, nakita yung bahay nila ma'am. Wala na po yung bahay. Ano na lang po, lupa na lang po, saka malalaking bato po yung pumalit po na tinatayo ng bahay. Pero hindi lang bahay ang tinangay, kundi 5 kaanak ni Ian. Natagpo ang patay sa ilog sa Lawaan kahapon ang labi ng 1 taong gulang na pamangking si Roan at nanay ni Roan na si Catherine. Pero nawawala pa rin ang ina niyang si Bernadette, bayaw na si Ray Ondes at 8 taong gulang na pamangking si Josrin. Sa ikalawang araw ng paghahanap, tututukan ng mga rescuer ang malaking batong ito at puno ng kawayan. May nangamoy na rin po kami may nangangamoy na po eh. Oo. Kanina po, wala po yan dati. Ano yung wala dati? Ayan po, yung puno ng kawayan po na yan. Pati yung bato? Opo, yung mga bato po na yan. Yung lupa po na yan, wala yan natin. Nandun po yan sa taas, bumaba po dito. Gumuho po siguro sa sobrang lakas po yung tubig. Pero hindi madali ang rescue, lalo't kalaban ang mayat-mayang malakas na ulan. Nagputik lalo ang lupa kaya pahirapan sa pagpapagalaw sa malaking bato para malaman kung may natrap sa ilalim. Hirap yung yung kalsada, yung daan. Very stiff. Ang estimated namin sir, nasa 75 to 80 meters mula doon sa ground zero hanggang dyan. In fact, yung bata, yung tinawag natin na 1-year-old Megit, is dito natin natagpuan. Nung natanggal ninyo, yung part ng bato na yon, may amoy. Yung amoy naman nung kanina, yung gaya, pero hindi natin ma-determine kung tao ba o patay ba na hayop. Maski ang chance natin is maliit na nandyan, ganun pa rin, kailangan manigurado tayo. Pinagtulungang mahila ang bato na nagalaw ng bahagya pero hanggang ngayon wala pa rin kaanak na nakikita. Diyan na po kami lumaki. Oo. Nagkaanak na rin po. Ngayon lang po nangyari yan kaya hindi po namin akalain na biglaan po na ganun nangyayari po. Maalam po lang po, makita po sila. Malaman ko kung kahit tanggap ko na kung wala kasi ganun po talaga nangyayari, papangat po ba naman ang lalaglagan. Ang gusto ko lang pumakita sila. Kung lalakas talaga yung ulan nito sir ngayon, ihinto talaga natin. Ihinto natin. Dahil hindi natin pwede i-gamble yung buhay ng ating pong mga rescuer. Actually, 2 araw na ito, pagod na rin yan. Pero dahil naintindihan nila yung naramdaman rin sa mga biktima, pinipilit na baka sakali. Bago mag-alas 4 naman natagpuan ang labi ng isa sa 3 nawawalang kaanak. Ayon sa mga rescuer, kinumpirma ng pamilya na isa sa mga kaanak nga nila ang bangkay na nakita sa ilalim ng isang tulay. At Vicky, matapos nga ma-retrieve yung bangkay ay dinala na rin ito sa funeraria. Sa mga oras na ito dito sa ating pwesto sa Barangay San Luis, Antipolo, sa kabutihang palad, tumila na yung ulan at medyo gumaganda-ganda na ang lagay ng panahon dito. At kanina naman ay naghatid ng pagkain ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng bagyo sa Barangay Mayabot. Dito pa rin yan sa lungsod ng Antipolo, kabilang ang food packs na kasya para sa mahigit 400 individual. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.